Pumunta kayo doon, kami naman ang dadaan dito. Punong ng pamilya, punong ng pamilya. Bilis, itakas mo na si Jingze. At itong mga dokumento, hinding-hindi ito dapat mahulog sa kamay ng mga taong iyon. Ipinagkakatiwala ko na ito sa iyo. Ama, pangako, poprotektahan ko ang Yun Group, hahanapin ko ang may gawa nito, at pagbabayarin ko sila para sa iyo. Misyon, hindi ba't parang napakamapagmataas mo? Ang tatay mo ay bigla na lang nawala. At kahit pa ang mga autoridad ang nag-imbestiga, ay wala pa rin nahanap na kahit anong resulta. Tapos ikaw na isang hamak na babae lang, napakalakas naman yata ng loob mo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka kailangan dito. Ang tatay mo kasi ay hindi marunong makisama, kaya ganoon na lang ang naging katapusan niya. Napakaganda pa naman ni Misyon. Bitawan mo ako. Hoy, walang hiya ka. Sinasaktan mo ba ako? Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo rito, magbabayad ka. Kuya Chen Yu, akala ko ba pinadala ka ng papa mo sa ibang bansa para mag-aral? Huwag kang matakot, narito na ako. Saan galing ang pulubing ito? Nakasagabal ka sa negosyo ko, kaya lumayas ka na rito. Ha? Alice, walang hiyang bata ka. Ibalik mo sa akin ang tinapay ko. Anong? Tigil. Bata pa ang isang to. Paano mo nagawang saktan siya ng ganyan? Ginoong yon, nakakasira po kasi ng negosyo ang pulubing ito. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Bata, gusto mo bang sumama sa akin sa bahay? Kuya, para sa'yo ito. Kuya Chen Yu, Bata, talagang hinahamon mo ako. Tapusin niyo siya. Bata, tapos ka na. Tapusin niyo siya. Ikaw, sino ka ba talaga, ha? Ang taong magtuturo sa iyo ng leksyon. Sa paggambala mo sa katahimikan ni Ginoong Yun, huwag mong asahang makakaalis ka ng maayos. Lakas ng loob mo. Ang tapang mong lumaban sa akin. Kilala mo ba kung sino ako? Ang ingay mo. Kuya Chen Yu, tama na. Huwag mo na siyang saktan. Ang Shu Minggren na iyan, may hawak siyang mga kriminal. Pati mga tao ni Lin Cheng ay hindi nangangahas na galawin siya. Maayos lang ako, huwag kang mag-alala. Alang-alang sa mukha ni Yunji, palalampasin ko ito sa ngayon. Layas. Humanda ka, bata. Pagbabayarin kita sa ginawa mo. Tayo na, bilisan nyo. Lumayas kayo sa pamilyang yon? Darating mo pa lang pero kinalaban mo na si Su Minggren? Kung hindi ka pa aalis, madadamay ang buong pamilyang yon sa'yo. Bumalik ako para protektahan si Yunji. Mula sa araw na ito, ako na ang magiging personal na bodyguard niya upang protektahan ang pamilyang yun. Hindi pwede. Bukod sa pagiging panganay na anak ng pamilyang yon, si Yunzi din ang CEO ng Yun Group. Sino ka ba sa akala mo? Bakit ka mananatili dito kung kailan mo gusto? Tsaka ang pagpunta mo sa pamilyang yun ay magdadala lang ng malaking gulo sa amin. Nakita nyo naman ang nangyari kanina. Kahit wala tayong ginagawa, guguluhin pa rin tayo ni Shu Minggren. At dahil diyan, bakit tayo dapat matakot sa kanya? Siguradong babalikan ka ni Shu Minggren para maghiganti. Maghahanap ako ng dagdag na mga bodyguard. Huwag kang mag-alala, ako ang bahalang umayos sa lahat ng ito. Kung hindi ko man lang kayang ayusin ang mga ganitong bagay, anong mukha ang ihaharap ko sa pagbalik ko? Nandito na ang namumuno sa punerarya. Pumunta ka na doon at maghanda. Makinig kayong lahat sa pamilyang yun. Ang aming punerarya ay hindi tatanggap sa katawan ni Geneng. Yun ba'y? Bakit? Samantalang nakapagpa-appoint na kami. Dahil may appointment na kayo, pumunta na lang kayo doon at pumila ng maayos. Pero kung kailan kayo maaasikaso, hindi ko iyon masisiguro. Kasalanan nyo iyan dahil ginalit nyo ang taong hindi nyo dapat binabangga. Linawin mo ang mga sinasabi mo! Anong binabalak mong gawin? Ako,
Sinasabi ko sa iyo, marunong akong lumaban. Talaga ba? Kung ganoon, papatulan kita sa gusto mo. Pumasok ka muna sa loob at maghintay. Ako na ang bahala rito. Halika rito. Bumalik ka sa pagsasanay mo? Hoy, Tangjen! Tulungan mo akong ayusin ang isang bagay. Yunbay. Pagbabayarin kita ng matindi. Ano na? Hindi ba si pamilyang yun ngayon ay problemado na? Naayos na ang hantungan ni Yunbay. Hindi ba't sinabihan kita na takutin ang may-ari ng punerarya? Balita ko ay binili ang punerarya ng isang malaking tao galing sa ibang bansa at sinabi niya na ngayong araw ay para kay Yunbay lang ang serbisyo nila. Titingnan ko kung sino ang mayabang na iyon. Kailan pa nagkaroon ang pamilya ni na Yun Group ng koneksyon sa malalaking tao sa ibang bansa? Kailan pa nagkaroon ng Yun Group ng koneksyon sa mga malalaking tao sa ibang bansa? Sinong malalaking tao sa ibang bansa ang sinasabi mo? Hahaha. Kung walang tulong ng isang malakas na tao, paano magiging maayos ang paglilibing kay Yunbay? Hindi ba't dahil iyon sa pananakot ng batang si Chenyu sa manager Lee ng punerarya kaya natapos ang trabaho? O posible kayang kumuha pa ang batang iyon ng ibang tutulong sa kanya? Wala akong pakialam. Walang pwedeng sumira sa mga plano ko. Kung hindi ay matutulad silang lahat sa sinapit ni Yunbay. Shu Mingren, iyon ang pinag-usapan natin noon. Tinapos ko na si Yunbay, mapupunta sa akin ang Yun Group at sa iyo naman ang mga impormasyon tungkol sa Jingze. Huwag mong sabihing ilalaglag mo ako ngayong nakuha mo na ang gusto mo. Wala na si Yunbay, pero ang impormasyon ng Jingze ay wala pa rin sa mga kamay ko hanggang ngayon. Sinasabi ko sa iyo, kapag hinayaan mong sirain ng batang iyon ang mga plano ko, ipapaalam ko sa lahat na si Yunbay ay pinahamak ng sarili niyang nakakatandang kapatid. Ikaw, Shu Mingren, humanda ka sa akin. Umami na ba ang assistant ni Yunbay? Masyadong matigas ang loob ni Lin Sheng. Kahit anong saktan sa kaniya, ayaw niya pa ring pagtaksilan ang yumaong si Yunbay. Pumunta ka doon mismo, kunin mo si Yunji at dalhin dito. Tingnan natin kung hanggang saan ang tigas ng paninindigan ni Lin Sheng. Masusunod po. Magsalita ka! Sinong nag-utos sa iyo? Huwag kang matakot. Ako lang ito. Kuya Chenyu, ikaw. Ano iyon? Anong nangyayari? Anong nangyayari? May nangyari bang masama? Hindi pwede. Paano kung isa lang itong patibong para paalisin ako? Chenyu, anong ginagawa mo sa kwarto ng anak ko sa kalagitnaan ng gabi? Lumayas ka na ngayon din. Nay, may masamang tao pong pumasok kanina. Niligtas lang po ako ni Kuya Chenyu. Napakaganda ng seguridad ng villa natin. Paanong magkakaroon ng masamang tao? Siguradong palabas lang itong lahat ng kung sino dyan? Dahil gusto kanyang pagsamantalahan. Sinasabi ko na ngang may masama siyang balak. Nay, talagang nagkakamali po kayo kay Kuya Chenyu. Ang mga masasamang taong iyon, hindi ito ang unang beses na sinubukan nila akong kunin. Wala naman akong nakitang mga kriminal na nakapasok dito dati. Tiyak na siya ang nagdala sa kanila. Sabi ko na nga ba, kapag pinatira mo siya rito, tiyak na magdadala siya ng gulo sa pamilyang yon. Talagang malas. Ambisyoso masyado, hindi sila bagay. Ngayon din, lumayas ka na. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa harap ng anak ko, kailanman. Alang-alang kina Yunji at Uncle Yun. Hayaan na kita. Pero nasa panganib si Yunji ngayon. Kailangan ko siyang protektahan mismo. Sa tingin mo ba kaming mga taga-pamilyang yun ay walang pambayad sa ilang bodyguard? Kapag wala ka na, kukuha ako para kay Yunji ng marami pang bodyguard? Hindi pwede. Hindi ako nagtitiwala sa iba. Higit sa lahat. Anong higit sa lahat? Higit sa lahat, maliban sa akin. Sino pa kaya ang maglalakas loob na kumuha ng misyong ito? Basta't malaki ang ibabayad ko, siguradong may makukuha akong bodyguard. Isa kang ulila na pinalaki ng pamilyang yun, pero napakalakas na ng loob mo. Eh di subukan niyo po. Sige, bukas, pagdating ng nakuha kong bodyguard,
Umalis ka na agad dito sa pamilyang yon. Ma, Sige. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis. Hehe, hindi mo na hawak ang mangyayari. Pagdating ng bodyguard na kukunin ko bukas, maghanda kang mapalayas ng pilit. Hihintayin ko kayo hanggang bukas. Pero kung wala kayong mahanap, Anong gagawin mo? huwag po kayong mag-alala. Nanay kayo ni Yunzi, hindi ko kayo aanuhin. Pero, ang inyong personal bodyguard, baka wala nang maging kakayahang pagsilbihan kayo sa susunod. Subukan mo lang. Anong sabi mo? Sa susunod na mangyari ito, sisiguraduhin kong wala nang pakinabang ang mga kamay mo. Ang walang hiyang ito, nagawa niya talaga akong saktan, sobrang sakit. ma, Ang damuhong iyon, totoong binalibag niya ako, masakit ang pagkakahulog ko. Kung ganoon, bukas. Sige na, sige na. Lumabas ka muna, ako na ang gagawa ng paraan. Bakit mahal? Gabi na. Tumawag ka ba dahil nangungulila ka? Nakakainis ka naman? Kailangan mong asikasuhin ang isang bagay para kay Gia. Nakiusap ka na. Kaya paano ako tatanggi? Magkita tayo bukas sa dati nating tagpuan. At siguraduhin mong pasasalamatan mo ako ng maigi. Malibog ka talaga? At tandaan mo, kumuha ka ng mahusay lumaban? Sino ang may sabi na pwedeng galawin ang baso ni Gia? Mag-impake ka na at lumayas dito ngayon din. Gusto mo akong paalisin? Kailangang may bagong bodyguard muna bago iyan mangyari. Huwag kang masyadong kampante. Ngayon, naglabas ako ng malaking halaga para kunin ang pinakamagaling na eksperto sa bansa, ang apprentice ni Sir Tang Zhen. Kung hihingi ka ng tawad sa akin ng maayos, pag-iisipan ko siguro mamaya na sabihan siya na huwag kang masyadong bugbugin ng malubha. Ang apprentice ni Tang Zhen? Sino? Ako. Ako. Ay naku, salamat at dumating po kayo. Ito ang malas na nilalang na iyon, na ayaw umalis sa bahay ko. Kayo na po, ang bahalang magparusa sa kanya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang trabaho dahil binayaran niyo ako. Isang lalaking maganda lang naman ito. Isang kamay ko lang, kayang-kaya ko na siyang tapusin. Siya po ay isang ekspertong personal na sinanay ni Tang Zhen. Kaya magaling siya. Huwag na nating pag-usapan ang Salin Cheng dahil kahit sa buong China ay walang mangangahas na hamunin siya. Dahil ayaw mong umalis ng kusa, hintayin mo na ilabas kanilang wala ng buhay. Talaga? Alam ba ni Tang Zhen, itong mga katangahang ginagawa mo ngayon? Ang lakas ng loob mo. Ang lakas mong banggitin ang pangalan ng guro ko. Naghahanap ka ng gulo. Mukhang may laban ka rin naman kahit papaano. Kung luluha ka at luluhod ngayon sa harap ko, ay baka ikonsidera ko pang hindi ka masyadong saktan at hindi maputulan ng buto ang katawan mo. Bibigyan din kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na ngayon at baka mapagbigyan pa kita. Matigas talaga ang ulo mo. Ibinababa mo ang dignidad ni Tang Zhen. Ako na ang tatapos sa iyo para sa kanya? Susubukan mo akong kalabanin, hindi ka palalampasin ng guro ko. Guro mo si Tang Zhen? Pero alam mo ba kung sino ako? Ako ang guro ni Tang Zhen. Tingnan ko lang kung paano niya ako hindi palalampasin. Ang yabang mo. Nakuha mo pang magpanggap na guro ka ng guro ko. Dapat mong malaman na ang tunay kong nakakataas na guro ay sikat at kilala sa buong mundo bilang isang makapangyarihang tao. Ang lakas talaga ng loob mong gamitin ang pangalan niya. Tatandaan mo ang sasabihin ko ngayon. Kung ikaw talaga ang nakakataas kong guro, didilaan ko ng malinis ang mga sapatos mo. Sige. Sabihin mo kay Tang Zhen, binibigyan ko siya ng 10 minuto para magmadali papunta dito sa pamilyang Yun Bilyas. Master, siya iyon. Kailangan niyo pong maningil para sa akin at parusahan niyo siya ng mabuti. Boss, pasensya na po, kasalanan ko po. Hinayaan kong bastusin kayo ng mga walang hiya. Parusahan niyo po ako. Master, ano? Ano po ang tawag niyo sa kanya? Hindi ba't siya ay... Kaibigan ko si Ginoong Chen, at ang pambabastos mo sa kanya ay pambabastos na rin sa akin. Pasensya na po. Ginoong Chen, pasensya na po. Lahat ay kasalanan ko. Naging tanga ako para hamakin kayo. Panginoong Tang Zhen, hindi ka ba nagkakamali? Ang taong iyan ay kinuha lang ng asawa ko sa kung saan? Paano siya magkakaroon ng ugnayan sa isang importanteng tao na gaya nyo? Baka niloloko lang niya kayo. Manahimik ka. Sino ka para siraan si Ginoong Chen? Kung gusto mong mawala, ibibigay ko ang gusto mo. Hinto! Dahil kay Yunji, pagbibigyan kita sa huling pagkakataon
Hayaang siya na lang ang managot para sa iyo. Kapag naulit pa ito, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo. Aha! Sinabi ko na sa iyo na sa susunod ay wala na siyang kakayahan na pagsilbihan ka. Pamilyang yun, mula ngayon ay wala na ring makakapasok na kahit anong bodyguard. Parang awa mo na. Patawarin mo ako, Brother Chen. Hindi, Master Chen. Pinilit lang ako ng matandang babaeng ito. Wala kang utang na loob, manahimik ka. Sa tingin mo ba ay gusto kitang paglingkuran, matandang pangit? Kung hindi mo lang ako binayaran at tinakot, matagal na akong umalis. Lalabanan kita? Ang ingay mo. Madam Yun, ngayong wala nang poprotekta sa iyo, dapat mong bawasan ang init ng iyong ulo. Baka makabangga ka ng maling tao at hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Ikaw. Hindi ba't sinabi mong dilaan ang sapatos ko? Kaibigan ka lang naman ng guro ko at hindi. Tumahimik ka. Akala mo ba talaga ay kaibigan ko lang si Ginoong Chen? Ha? Naglakas loob kang bastusin si Ginoong Chen? Hindi mo na kailangan ng dila mo. Patawad po, guro, patawad po. Nagkamali ako at nabulag, nabastos ko si Grandmaster. Patawad, didilaan ko po. Didilaan ko ang sapatos. Layas? Tapusin ang kanyang galing sa pakikipaglaban at paalisin siya sa pamilyang yun. Simula ngayong araw, wala na akong disipulo na katulad mo. Lumayas ka. Boss, may iba pa po ba kayong iuutos? Linisin ang lugar na ito, baka matakot si Yunji. Opo. Anong nangyari? May problema sa kumpanya. Kailangan ko nang pumunta roon agad. Huwag kang tumalon. Huwag kang tumalon. Hayaan mo ako. Kapag wala akong nakuhang pera ngayon, tatalon ako, lahat ay maglalaho, lahat tayo mawawala. Huwag kang tumalon. Kumalma ka lang. Anong nangyayari? Ang Wang Hao na iyon ay galing sa Yun Group. Siya ang leader ng security team. Gusto kanyang makausap ng personal. Kung hindi ay tatalon siya mula sa gusali. Huwag kang tumalon. Hello. Pakihanap ang impormasyon tungkol sa Yun Group, ang security team leader na si Wang Hao. Kayo sa Yun Group ay walang mga puso. Nung nakaraang may nanggulo rito, nabali ang isang binti ko at naging lumpo na ako habang buhay. Ayos lang na wala akong nakuhang bayad doon, pero pati ang sahod ko ay hindi nyo binabayaran. Nasaan ang katarungan? May batas pa ba tayo rito? Pag-usapan natin ng maayos ang problema. Bumaba ka muna riyan po. Kung totoo ang sinasabi mo, bibigyan kita ng kaukulang paliwanag. Anong paliwanag? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Magbigay kayo ng $500,000 at humingi ng tawad. Kung hindi ay tatalon ako, para masangkot sa malaking iskandalo ang inyong kumpanya, mamili ka. Kung gusto mo matapos, pagbibigyan kita. Ano? Nakita nyo ba iyon? Pinupuwersa ng mga taga-Yun ang empleyadong humihingi lang ng sahod. Wala ba talaga silang konsensya? Miss Yun, bilang CEO ng Yun Group, maaari po ba kaming makakuha ng paliwanag tungkol dito? Pakibigay po ang inyong pahayag. Pakiusap po. Sumagot kayo ng diretso. Hindi po totoo ang iniisip ninyo. Kailanman ay hindi nagkaroon ng utang sa sahod ang Yun Group. Bibigyan ko kayo ng paliwanag pagkatapos nito. Pero sa ngayon ang unahin natin ay ang mailigtas siya. Tiyak na may pagkakamali lang dito. Kaya bumaba ka na muna riyan po. Pag-usapan natin ito ng mabuti. Wala akong gustong sabihin sa iyo. Ibigay mo ang pera o may mangyayari sa akin. Ikaw ang mamili. Hayaan mo siyang tumalon. Huwag mo akong pilitin. Kapag pinilit mo pa ako, talagang tatalon na ako. Kanina mo pa sinasabi yan. Tumalon ka na kaya? Huwag mong ituloy. Kailangan niyo akong saksiyan. Kapag nawala ako ngayong araw, ay dahil sa panggigipit sa akin ng Yun Group. Huwag mo na siyang udyukan pa. Ayos lang. Alam ko ang ginagawa ko. Tama na. Sila bang sa Yun Group ang nagkasala sa iyo o baka ikaw ang nagtatraidor, nakikipagsabuatan sa labas para lamang siraan ang Yun Group? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Nananira ka lang ng puri. Ikaw si Wang Hao, hindi ba? Sa pagkakaintindi ko, lulong ka sa sugal at baon ka na sa utang. Yung mga pumunta sa kumpanya noon para saktan ka ay ang mga nagpapautang sa iyo at walang kinalaman ang pamilya ni Yun doon. Ngayong binayaran ka ng kalabang kumpanya para gumawa ng gulo rito. Sa tingin mo ba ang kasong pangingikil ay aabot ng ilang taong pagkakakulong para sa iyo? Huwag mo akong pagbintangan ng walang ebidensya. Maging saksi po kayong lahat sa akin, mga reporter. Oo nga pala, may ebidensya ka ba? May ebidensya ka ba, ha? Gusto mo ng ebidensya, di ba? Sige, sapat na ba ang mga ito? President Yun, patawad, President Yun. Mali ang ginawa ko. Sige na, sige na. Maaari na po kayong umalis. President Yun. Pumunta ka na sa HR para kunin ang sahod mo. Huwag ka na uling babalik dito. Teka, President Yun, wala po akong ibang pagpipilian. Kung hindi ako magtatrabaho, mabubuhay sa hirap ang buong pamilya ko. Masyado pang mabait ang Yunzi at pinaalis ka lang. Kung hindi ka pa aalis, baka parusahan pa kita. President Yun, hindi ba't matagal mo nang gustong malaman kung ano ang sanhi kung bakit wala na si Chairman? Huwag mo lang akong santesis. Sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Alam mo ba ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Papa?
Alam mo ba ang dahilan kung bakit wala na ang tatay ko? Kapag may itinago kang kahit isang salita, pagbabayarin kita. Dapat kang pumayag muna na hindi mo ako tatanggalin sa trabaho. Sige, pumapayag ako. Magsalita ka na bilis. Noong araw na iyon, Kamusta na? Nahalungkat na ang buong opisina pero wala pa rin kaming nahanap. Anong sinasabi ni Lin Sheng? Babalik ako para ako na mismo ang magtanong sa kanya. siguradong tinalikuran ni Lin Sheng ang chairman. Tiyak na alam niya kung sino ang nanamantala sa chairman. Imposible iyan. Totoong ilang araw nang nawawala si Uncle Lin. Hindi kaya may nangyaring masama sa kanya? Narinig ko silang may pinag-uusap ang mga dokumento. Paniguradong si Lin Sheng. Nakita niyang wala na ang chairman. Maaari kayang siya ang kumuha sa sikretong pangnegosyo ng Yun Group para makipagpalit ng pera kay Shu Group. Manahimik ka! Kalahati ng buhay ni Uncle Lin ay ginugol niya sa papa ko. Hindi ako naniniwalang magagawa niyang ipagkanulo ang Yun family. Bumalik muna tayo. Aanalisahin ko ng mabuti ang lahat ng ito. Tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao. President Yun! President Yun! Hello? Sino iyan? President Yun, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ang tatay ko. Ikaw ba ang anak ni Uncle Lin na si Lin Lin? Opo. Tuloy ka. Mag-usap tayo sa loob. Sige po. Boss, nahanap ko na ang impormasyon tungkol kay Lin Sheng. Isinesend ko na sa iyo ngayon. Nasaan si Lin Sheng? Inaalam pa po namin ang eksaktong lokasyon niya. Siguradong mahahanap namin siya sa loob ng 30 minuto. Anong nangyari? Nasaan si Uncle Lin? Hindi pa po nakakauwi ang tatay ko simula kamakailan. Noong gabi ng nakaraang 3 araw, bigla siyang tumawag sa akin at sinabihan akong magtago. Sabi niya kung sa mga araw na ito ay wala siyang balita, pumunta raw agad ako sa inyo para humingi ng tulong. May binanggit ba si Uncle Lin kung anong nangyari? Wala po. President Yun, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ang tatay ko. Kalahati ng buhay ni Uncle Lin ay ibinuhos niya para sa Yun family. Gagawa ako ng paraan para matulungan siya. Ngunit, sa ngayon ay hindi pa natin alam ang lokasyon niya. May paraan ako. Bigyan niyo ako ng isang araw. Ibabalik ko si Uncle Lin. Boss, ayun sa satellite tracking, dito iyon. May gana pa talagang makialam ang batang ito? Ikaw? Wala akong alam sa sinasabi mo, pero pagsisihan mo ang pagpunta rito, tatapusin kita. Sugurin niyo siya. Titingnan natin kung sino ang matatapos. Kailangan pang pabilisin ang galaw mo. Galingan mo pa ang training. Opo. Magsalita ka? Nasaan ang dinala niyong tao? Magsalita ka. Saan niyo dinala ang tao? Gusto mong malaman? Hindi ko sasabihin sa iyo. Hahaha. Nawala si Uncle Yun dahil sa ginawa ninyo. Tumahimik ka. Maghiwalay tayo ng kilos. Opo. Ipinautos ko na kunin si Lin Sheng pero wala akong kinalaman sa nangyari kay Chairman Yun. Nagmamakaawa ako. Patawarin niyo ako. Palalampasin ko muna ang buhay mo. Layas. Bastusing lalaki. Boss, mukhang hindi na kaya ni Uncle Lin. Ano? Ako? Bilisan mo at ihatid si Uncle Lin pabalik ng villa ng mga Yun. Opo. President Shu, si Lin Sheng ay kinuha ng lalaking si Chen Yu. Ano? Magpadala ka agad ng mga tao para magbantay sa villa ng mga yon. Huwag mong hayaang may lumabas o pumasok. Naiintindihan mo? Malubha ang sugat ni Lin Sheng. Hihintayin ko na lang siyang mawala. Mag-ingat ka.
Hawakan mo siyang mabuti, huwag mong mahulog. Ayos ka lang ba? Dahil nakita kong may mabuti ka pa palang kalooban, palalampasin ko ito sa ngayon. Bata, sa susunod huwag ka nang kung saan-saan pumupunta, ha? Pakiusap po, tulungan niyo kami. Boss, bakit hindi pa kayo tumatawag ng doktor? tinawagan na po ng Miss Yun ang lahat ng ospital sa Lincheng, pero tumanggi silang tanggapin si Uncle Lin. May nananakot daw po sa kanila. Siguradong may gumagawa ng kalokohan sa likod nito? Gamitin niyo ang pangalan ko para kumuha ng pinakamagaling na doktor dito. Nagpatawag na po ako ng tao, pero baka si Uncle Lin ay hindi na kayang magtagal pa. Anong gagawin natin? Kapag walang dumating na doktor, mapapahamak si Uncle Lin. May kilala akong isang tao na makakapagligtas kay Uncle Lin. Natatandaan ko na ang anak ni Uncle Lin ay kasalukuyang nagdo-doctorate sa med school. Tama ka? Mukhang may pag-asa pang magamot si Uncle Lin. Tatawagan ko na si Linlin ngayon din. Nagmamadali tayo. Susunduin ko si Linlin. Alagaan mo ng mabuti sina Yunzi at Uncle Lin. Opo, sir. Bumalik kayo roon. Ngayong araw, walang sinumang papayagang lumabas sa pintong ito kahit isang hakbang. Wala kang kapangyarihang magdesisyon. Hello, Linlin? Nasaan ka? Hello, Kuya Chen. Bilisan mo, kailangan ko ng tulong. Sa wakas ay nakatagpo rin ng magandang babae. Hindi natin hahayaang makatakas siya. Halika rito. Huwag kang lumaban sa amin. Tulungan niyo ako. Walang silbi yan. Sumunod ka na lang sa akin. Tulong. Walang silbi yan. Kaya sumunod ka na lang bago pa mas lumala. Saklolo. Huwag ka nang sumigaw dahil walang makakarinig sa iyo. Kuya Chen. Huwag kang matakot. Ligtas ka na. Kaysa naman hayaan kita na mamerwisyo ng ibang tao, mabuti pang parusahan na lang kita ng tuluyan. Kuya, maawa po kayo kuya. Kuya, pakawalan niyo na po ako. Pa! First aid kit, bilis. Kunin niyo ang first aid kit. Nalaman mo na ba kung sino ang may gawa nito? Nahanap na po namin. Si Chenzi ay tauhan ni Shuming. Walang hiya siya. Bigyan mo sila ng problema. May tama ang iyong pali. Kailangang maoperahan agad. President Yun, Kuya Chen, pakiusap, gawan niyo ng paraan para maisalba ang papa ko. Gawin ang lahat sa loob ng 2 oras. Kailangang makita ko na ang doktor. Tangjen, bilis. Opo. Ginoong Chen, limitado ang gamit dito. Kailangan kong iuwi ang pasyente para magamot. Salamat po. Sa labas ng pinto ng lungsod, sa ilalim ng tulay, Jingze, kunin niyo ito pabalik. Pa. Yunzi, siguraduhing maiingatan ang mga dokumento ng Jingze. Nakasalalay rito ang kaligtasan ng Yun family. Kapag may nangyaring masama sa akin, pabalikin mo si Chen Yu sa bansa para tumulong. Malapit na ang bidding para sa proyektong Begonia. Magagamit ang Jingze bilang alas. Kailangang makuha natin ang kontrata. Huwag kang mag-alala, Uncle Yun. Gagabayan ko si Yunzi upang protektahan ang Yun Group. Kasalanan ito ni Lin Sheng. Napakatigas ng loob niya. Parang wala na siyang pakiramdam kahit parusahan. Ayaw pa rin magsalita. Wala kang silbi. Bago ang bidding para sa proyektong Haitang, kapag hindi pa natin nakuha ang impormasyon tungkol sa Jingze, mananagot ka sa mangyayari. Huwag po. President Xu, may masamang balita. Ang ilang mga kumpanya na nakaka-partner natin dati, kinansela na ang lahat ng pakikipagtulungan at pumirma na sila ng kontrata kay Yun Group. Mga walang hiya sila. Hindi ba sila natatakot sa babayarang denda? Ang sabi nila, mas mahalaga kaysa sa pera ay ang sarili nilang kaligtasan. Sinabi rin nilang may nakabangga kayong malaking tao, kaya hindi na sila maglalakas loob na makipagtulungan sa atin. Sinong malaking tao ang pinagsasabi nila? Siguradong si Yun Group ang gumagawa ng kalokohan sa likod nito. Kung ganoon, sisiguraduhin kong hindi rin magiging madali ang buhay ni Yun Group. Kontakin mo agad si Yun Feng. Hello boss, may problema. May grupo ng mga tao na pupunta sa sementeryo para hukayin ang puntod ni Ginoong Yunbay. Gumawa ka ng paraan para pigilan sila. Pupunta na ako riyan.
Bakit? Anong nangyari? Maliit na bagay lang ito. Ituloy mo lang ang meeting mo. Boss, Anong sitwasyon? Sinabi nilang binili ni Xu Mingren ang lupang ito at pasasabugin daw nila ang bundok. Uy, mukhang tamang-tama ang dating niyo ah. Sakto para makita niyo ngayong araw kung paano namin dudurugin ng tuluyan si Yunbei. Mukhang hindi sapat ang binigay kong babala sa inyo. Gusto nyo talagang mapahamak? Huwag kang lalapit. Isang hakbang pa. Itutuloy ko ang pagpapasabog sa bundok na ito. Sige, subukan mo kung hindi ka natatakot mawala. Hindi niyo ako pwedeng parusahan. Patawad po. Nagkamali ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi ko na po uulitin. boss, ano po ang gagawin sa mga taong ito? Tapusin ang mga iyan at ibigay ang mensahe kay Xu Mingren. Sabihin mo sa kanila na kung sino man ang magtangkang gumulo sa puntod ni Uncle Yun, ganito ang mapapala. Masusunod po. Tito, bakit kailangang magpatawag ng meeting agad? May nangyari ba? Yunji, hindi sa ginigipit ka ni Tito. Pero nitong nakaraan ng kumpanya ay nagkaroon ng napakaraming problema. Bilang presidente ng Yun Group, dapat ay magpaliwanag ka sa mga board of directors. President Yun, narinig namin na ang kumpanya ay hindi na makapagbigay ng sweldo sa mga empleyado at dahil sa stress ay muntik pa silang mag-aksidente. Ang mga bagay na ito, hindi mo dapat ito itinatago sa amin. Naayos na po ang problemang iyan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ito magkakaroon ng negatibong epekto sa kumpanya. Kumusta naman ang aming dividendo? Malapit na ang araw ng hatian ng kita. Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kaming nakikitang anunsyo galing sa Finance Department? Anong nangyayari? Papuntahin dito ang head ng finance. Wag na. Ako mismo ay kakagaling lang sa Finance Department kasi ang kumpanya natin dahil sa dami ng hinahawakang kontrata, pagdating sa pera, totoong medyo gipit ang daloy ng ating pondo ngayon. Hindi pwede ang ganyan. Hindi nyo pwedeng gamitin ang sarili naming pera para lang pambayad sa butas ng kumpanya. Tama, hindi kami sang-ayon. Sa inyong lahat, totoong hindi nga maganda na pakialaman ang hatian para sa mga shareholder. Sige, mayroon akong naiisip na paraan, nakadepende na lang kung papayag si Chairwoman Yun. Tito, anong paraan ang naisip mo? Magkakilala kami ni President Wang ng Lincheng Bank at isa-set up ko ang pagkikita nyo. Kung makakakuha ka ng loan sa kanya, edi siguradong maayos ang problema sa pera ng kumpanya. Iba talaga kapag si ikalawang Pangulo Yun ang gumawa ng paraan. President Wang, halika po. Dito po kayo sa kabisera. Maupo po kayo. Yun Z. Ito nga pala si President Wang ng Lincheng Bank. President Wang, magandang araw po. Ayos lang, Ito naman ang President ng Yun Group na si Miss Yun Z. Oh, Sige, maupo ka. Upo lang. Upo, maupo ka po. President Wang, ito po ang mga detalye ng Yun Group. Pakiusap, tingnan niyo po. Ay naku, misyon, madali lang pag-usapan iyan. Kumain muna tayo, kain muna. Kain po tayo. Kain. Kain muna, Halika, President Wang. Dahil naghanda si ikalawang Pangulo Yun ng napakasarap na alak, makikipag-inuman talaga ako kay misyon ngayong araw. Oo nga, Yun Z. Maiwan ka na muna rito. At samahan mo si President Wang na makipag-usap. May kailangan pa akong asikasuhin. Kaya mauuna na ako sa inyo. Misyon? Naku naman, yung mga ipinangako mo sa akin, kailan mo ba gagawin? Huwag kang mag-alala. Kapag naupo na ako bilang chairman ng kumpanya, ikaw ang magiging presidente ng kumpanya. Pero hindi mo naman pwedeng ibigay si Yunji sa matandang lalaking iyon. Anak ko pa rin naman siya. Kailangan nating magsakripisyo para sa mas malaking layunin. Habang nandyan si Yunzi, hindi mo makukuha ang totoong kapangyarihan. Napakaganda ng pamangkin mo, Yunfeng. Ang tindi rin ang loob mo. Kuya Chen Yu. Nandito ka na sa kama ko, tapos ibang lalaki pa rin ang tinatawag mo? Maya-maya lang ay magmamakaawa ka na rin sa akin. Inumin mo ito. Sabi ng inumin mo ito. Yunji! Sino ang naglalakas loob na gambalain ako? Yunji!
Naglakas loob kang hawakan ng babae ko? Humanda ka sa akin. Yunzi! Yunzi! Yunji? Yunji? Kukuha lang ako ng bimpo. Ang init. Kuya Chenyu, huwag kang umalis. Tulungan mo ako. Yunji! Nahihirapan ako. Hindi ko na kaya. Kuya Chenyu, huwag kang aalis. Yunzi! Huwag namang ganito. Kuya Chenyu, tulungan mo ako. Ang batang ito, posible kayang nakabalik na siya? Bakit ikaw? Alam ko na, noon pa na may masama kang balak kay Yunzi, paano na siya makakapag-asawa niyan sa susunod? Ha? Kuya Chenyu, ikaw ba ang humawak sa akin at hindi ang bastos na lalaking iyon, di ba? Ako nga. Pananagutan kita. Yunzi! Payag ka bang magpakasal sa akin? Hindi ako papayag. Napakataas naman ang pangarap mo. Ma, Ikaw na bata ka, pinapahirapan mo ang aming pamilyang yun. Masyado kang ambisyoso. Bitawan mo ako. Ikaw, bitawan mo ako. Tutulungan kitang kumbinsihin ang mama mo. Bityo? Huwag mong isipin na dahil may koneksyon ka kay Tangjen, ay makukuha mo na ang anak ko, hinding-hindi mangyayari iyon. Paano kung mapilitan akong pakasalan siya? Maliban na lang. At kung wala na ako sa mundong ito, bakit nasa iyo iyan? Ngayon, may reklamo ka pa ba? bakit mo ba ako tinitingnan ng ganyan? May masama ba kung tingnan ko ang sarili kong asawa? Anong pinagsasabi mo? Sino ang asawa mo? Teka, paano mo pala napapayag ang nanay ko? President Yun, may problema po. Nagkakagulo ang mga shareholder at gusto kayong makita. President Yoon, kailangan nyo kaming bigyan ng paliwanag ngayong araw. Nagkaroon po ng kaunting aksidente kahapon, kaya hindi na aprubahan ang utang, pero gagawa ako ng ibang paraan. Huwag po kayong mag-alala. Aking chairwoman yun naman. Mahirap na ngang ayusin ang pagkikita namin ni President Wang, pero ikaw naman, binastos mo pa siya. Ace, ngayon, hindi lang nawala ang utang natin, naputol pa ang koneksyon sa lincheng na bangko at lahat ng pakikipagtulungan sa kumpanya natin, ikaw ang mag-ayos niyan. Tama po iyon. President Yoon, kung hindi mo ito masosolusyunan, magiging malaking kawalan ito para sa ating lahat. Magsitahimik kayong lahat. Manahimik kayong lahat. Sa loob ng pagpupulong na ito ng Yun Group, ano ang karapatan mong magsalita? Saan galing ang mahirap na lalaking ito at naglalakas loob na mag-iskandalo dito? Ako ang magiging asawa ni President Yun. Dahil ba ito sa pera? Ako na ang aayos niyan. Sige, ang usaping ito ay para sa buong kumpanya. At sa isang salita mo lang, bakit kami dapat maniwala sa'yo? Sabi mo ay ikaw ang mapapangasawa ni President Yoon. Pero kung hindi mo maayos ang problemang ito, ibig sabihin lang nito ay si President Yoon ay hindi nararapat sa posisyon bilang Pangulo. Imumungkahi ko, napalitan siya. Ha 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 ha. $100 milyong. $100 milyong. Iho, huwag kang masyadong mayabang. Hahanap ako ng mamumuhunan ng $100 milyong para sa Yun Group. Pagkatapos nito ay pwede na kayong manahimik. Ha 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 ha. Mabuti ang magkaroon ng pangarap, pero dapat mo itong ibukod sa imahinasyon. Kailangan ng Yun Group ang $100 milyong na pamumuhunan. Dapat ay pumasok na ang pera sa loob ng 10 minuto. Sige, hihintayin ko ang 10 minuto mo. Pamangkin ko si Yunzi at hindi ko gustong pahirapan siya. Iniisip ko pa sana, nabigyan siya ng sapat na oras, pero sa nakikita ko ngayon, hindi na kailangan. Kuya Chenyu, bakit ka naman nagpapabayani ng ganyan? May kakilala akong mayamang mamumuhunan sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala, kaya kong ayusin ang bagay na ito. 9 na minuto na ang nakalipas. Huwag mo namang sabihing, naniniwala ka pang may mamumuhunan dito? President Yun, tumawag ang Departamento ng Pananalapi at sabi ay, nakatanggap lang ang kumpanya ng $100 milyong. Anong nangyayari? Sino ang nag-transfer?
Sabi po ay galing sa mga foreign investors, para po ito sa investment ng Yun Group at diretso po nilang ipinadala ang pera. May reklamo pa ba kayo? Kuya Chenyu, ang husay mo talaga, may nag-invest nga. Ikalawang Pangulo yun? May katanungan pa po ba kayo? Hindi ka rin basta-basta ha? Mukhang ang kapatid ko ay hindi nagkamali sa pagpili ng tao. Maaasahan ka nga talaga. Hahaha. Congratulations sa iyo, President Yun. Ito namang lalaking ito ay talagang mahusay kahit bata pa. Napakagaling mo. Haha. Natatandaan ko si ikalawang Pangulo yun. Hindi naman ganyan ang sinabi kanina. Ikalawang Pangulo yun? Yung ginawa mong panggigipit sa fiancé ko? Hindi ba dapat natin pag-usapan iyan para makabawi ako? Huwag kang mapagmataas. Sa tingin mo ba, dahil lang sa isang investment, ay pwede mo na gawin ang lahat ng gusto mo rito? Kung ganyan ang gusto nyo, ay ipapatigil ko na lang ang investment. Pero kapag nangyari iyon, masasayangan lang ako sa lahat. Nang mawawala sa inyo, Ikalawang Pangulo Yun. Pamangkin nyo rin si President Yun. Itong ginagawa nyo ay medyo hindi maganda. Oo nga, ikalawang Pangulo yun. Masyado yata kayong nagmamadali. at isa pa, mukhang hindi mabuti ang pakiramdam ni ikalawang Pangulo yun. Iminumungkahi ko na marahil ay dapat nang magbitiw sa posisyon si ikalawang Pangulo yun at magpahinga na lang sa bahay. Anong sinasabi mo? Tama ang sinasabi ng lalaking ito. Mahalaga pa rin ang iyong kalusugan. Sa tingin ko rin, ay dapat muna kay ikalawang Pangulo yun na umuwi at magpahinga muna. Huwag mo nang masyadong pagurin ang sarili mo sa trabaho. Kayong dalawa, mga balimbing kayo. Pati na rin ikaw, wala kayong karapatang magdesisyon kung aalis ako o mananatili. Wala siyang karapatan, pero ako, mayroon. Iminumungkahi ko. Dahil hindi maganda ang kalusugan ni ikalawang Pangulo yon, hindi na siya dapat makialam sa mga usapin ng kumpanya. Mayroon po bang tumututol sa inyo, mga kasamahan sa kumpanya? Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Kayo. Ang nangyari ngayong araw ay isa lamang babala. Kapag nanggulo ka pa ulit kayon, Z, humanda ka dahil tutuluyan kita. Kung wala nang iba, tapos na ang usapan. Ikaw, manatili ka rito. May kailangan pa po ba kayo? Ngayong maayos na ang problema sa pananalapi ng kumpanya, ngayon naman, resolbahin natin ang mga nananamantala rito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong pagbintangan sa mga hindi ko ginawa. Huwag mo akong bintangan. Boss? Ito ang ebidensya ng pakikipagsabuatan mo sa mga peking record, pati na ang pagtanggap mo ng suhol mula sa mga kliyente. Kailangan ko pa bang isa-isahin ang lahat ng ito sa iyo? Eto. Talaga bang ginawa mo iyon? Dahil matagal ka na sa kumpanyang ito, maari pa nating pag-usapan ito ng maayos. Ngunit kung hindi ka pa aamin, itatawag na namin ito sa 911. Aamin na ako. Aamin na ako. Siya ang dahilan. Si ikalawang Pangulo. Yun ang lahat. Inutusan lang niya akong gawin ito. Wala akong kinalaman dito. Hayop ka. Kapag nagsalita ka pa, tatapusin kita. Ang kalahati ng perang ito ay napunta sa bulsa mo at kahit sa pagkakataong ito, pinilit mo akong udyukan ang lahat ng shareholder na mag-aklas dahil ang sabi mo ay kapag naging chairman ka, ay bibigyan mo kami ng pabor. Itatanggi mo pa ba ito? Yunzi, maniwala ka sa akin. Ako ang iyong tito. Paano kita magagawang saktan? Kailanman ay hindi kita sasaktan. Tito, alam mo sa sarili mo kung sinaktan mo ako o hindi. Hindi ko lang inaasahan na magagawa mong nakawin ang pondo ng kumpanya. Narito ang lahat ng ebidensya. At magsisinungaling ka pa? Dahil wala na akong posisyon sa kumpanya ha. Aalis na ako. Mas mabuting umalis na lang ako. Sandali lang. Ano ang binabalak mo? Pagkatapos mong nakawin ng pondo, aalis ka na lang ng ganoon-ganoon lang. Hemp, ano bang pondo ang sinasabi nyo? Sinasabi mong nagnakaw ako ng pondo, nasaan ang pera? Nasaan na ang pera? Bibigyan kita ng isang araw na palugit. Ibahagi mo o ilabas mo ang ninakaw mong pera. Ito ang mga datos na kakakuha ko lang. Sa makalawa na ang bidding para sa proyekto ng Begonia, magtrabaho ka muna at ako na ang bahala rito. Tanungin kita ulit, ibabalik mo ba ang pera o hindi? Hemp. Ano?
Ako ang tiyuhin ni Yunzi. Naglalakas loob ka bang saktan ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Tatanungin kita ulit, ibabalik mo ba ang pera o hindi? Sinabi ko nang wala. Ibabalik ko? Ibabalik ko. Ibabalik ko ang lahat. Magbabayad ako. Ibabalik ko ang lahat. Ay hindi. Dodoblehin ko ang bayad. Bibigyan ko kayo ng huling araw, at kapag hindi nyo ito naibalik bukas, pagbabayarin ko kayo ng matindi. Bakit naging ganyan ang hitsura mo? Sino ang gumawa niyan sa iyo? Hayaan mo na iyan. Huwag mo nang intindihin yan. Handa na ba ang pera? Nandito na. Malinaw tayo rito. Hindi mo pwedeng galawin ang kalahating parte ko. Sige na. Tara na. Tara. Gagawan ko na lang ng paraan ng kulang. Shu Mingren. May balita na ako tungkol kay Jingze. Bakit ikaw na naman? Balak ko sana iyang itanong sa iyo, hindi ka na ba nang bibiktima ng tao kaya gamit naman ang ninanakaw mo, ganoon ba? Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw ang nagnanakaw dyan. Magsalita ka, inutusan ka ba ni Shu Mingren na pumunta rito? Sige, ayaw mong magsalita ha? May paraan ako para mapagsalita kita. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Anong balak mong gawin? Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Hahaha. Boss, opisina ito ni Binibining Yunji. Iba ka talaga. Ano bang iniisip mo? Ngayon din, ikonekta mo ako sa pangkalahatang tagapamahala ng Project Haitang. Boss, paano naman ang isang ito sa loob? Pakawalan mo na siya. Aba, dumating din pala si Binibining yon? Kung pupunta ka rito, bakit may dala ka pang aso? President Shu, matuto po kayong rumespeto. President Shu, huwag nyo namang itulad ang iba sa kauri nyo. Kung malabo ang mata nyo, magpatingin na kayo. Ang dami mong satsat. Hinto, hindi ka pwedeng pumasok. Kasama namin siya. Wala akong pakialam. Basta siya, hindi pwedeng pumasok. President Yun, malapit na ang takdang oras. Sige lang, una na kayo, susunod na lang ako sa inyo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon? Tabi. Aba, naghahamon ka ba? Sige nga, subukan mong pumasok. Aray, masakit. Ngayon, pwede na ba akong pumasok? Opo, pwede na. Sige po, pasok na kayo, sige po. Iyan po ang lahat para sa ating presentasyon ng Yun Group. Sandali lang po ang lahat. Susunod po ay i-anunsyo ko na ang resulta ng bidding. Chen Yu kuya, sa tingin mo ba ay magtatagumpay tayo? Huwag kang mag-alala dahil hawak natin ang Jingze. Sa proyektong ito, walang sino man ang makakatalo sa atin. Talagang nakapasok ka pa rito? Pero ano naman ang magagawa niyan? Ang proyektong Haitang ay sa akin pa rin mapupunta. Sige po, ngayon ay i-anunsyo ko na ang nagwagi sa bidding ay ang Shu Group. Salamat sa inyong pakikilahok. Salamat po. Salamat sa Vice Presidente Lee. Kaming mga nasa Shu Group ay tinitiyak na hindi namin kayo bibiguin. Congratulations sa atin. Halika kayo rito sa panig na ito. Sandali lang. Dahil nakuha ng grupo ni Shu ang bidding, dapat ay may sapat na dahilan para naman tanggapin namin ito ng buong puso. Sikreto ito ng negosyo? Wala akong obligasyong magpaliwanag sa inyo. Sikreto ba ito ng negosyo o isa itong lihim na hindi pwedeng ibunyag? Vice Presidente Lee, alam niyo na kung ano ang tinutukoy ko, hindi ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Security. Security, halika kayo rito. Security. Security. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang masyadong mayabang, bata ka. Alam ko na sa araw na ito ay may susubok na manggulo sa pagtitipong ito. Ano ka ngayon? Nag-abang na ako ng mga special forces. Hump? Mag-ingat ka. Pagsisihan mo ang gagawin mo. Sige, sugurin siya.
Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo si President Yun. Huwag kang lalapit dahil kapag lumapit ka ay itutuloy ko na ang pagtapos sa kanya. Nagagawa mong hawakan siya? Huwag kang lalapit. Gusto mo talagang maparusahan. President Yun? President Yun? Kuya, wag mo naman akong saktan. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Wala akong kinalaman dito. Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang nag-utos nito. Balak mo pa talagang tumakas? Boss, siya po ang pangkalahatang tagapamahala ng proyektong Haitang, si President Liu. Ayos, ngayon ay tapos ka na. President Liu, ang tarantadong ito ay nagdala ng mga tao para nakawin ang bid sa marahas na paraan. President Liu. Lapastangan. Umalis ka nga rito. Parurusahan kita mamaya. Ginoong Chen, paumanhin po sa nangyari. Hihingi po ako ng tawad sa inyo at kay Miss Yun. Hey President Liu, itong si Chen Yu ay isa lamang asong pinalaki ni pamilyang Yun. Huwag po kayong magpapadala sa pananakot niya. Manahimik ka. Si Ginoong Chen ay nagkakahalaga ng $100 bilyong. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan at marami na siyang nakuhang mga puwersa sa ibang bansa. Kilalang kilala siya sa buong mundo. Nagawa mo pang siraan si Ginoong Chen. Kuya Chen Yu, totoo ba ang mga sinasabi niya? Sinabi ko na sa iyo na ngayong bumalik na ako, hindi ko nahahayaang may mang-api pa sa iyo. President Liu, paano naman ang proyektong Haitang? Hawak ni Yun Group ang teknolohiyang Jingze. Ang proyektong Haitang ay dapat lamang na nasa ilalim ng buong pamamahala ni Yun Group. Sige, dahil naayos na ang lahat, hihintayin ko na lang ang sagot ni President Liu. Huwag po kayong mag-alala. Bibigyan po namin kayo ng kasiyasyang kasagutan. Dati, pinagpapasensyahan kita. Dahil alam mo ang iyong hangganan, pero hindi ko inakalang kakalabanin mo ang isang mahalagang tao. Kaya kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. President Liu, mali po ako. Pasensya na po, President Liu. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon, President Liu. Inaanunsyo ko na dahil sa pakikipagsabwatan ni Lining sa labas at pagwasak sa interes ng kumpanya, mula sa araw na ito, sisibakin ka na sa trabaho at hindi ka na makakatapak. Sa buong industriyang ito. Huwag naman po, President Liu. Layas. Aray. Ginoong Chen, kontento na po ba kayo? Xu Mingren. Ginoong Chen, pasensya na, hindi kita nakilala. Hi, napakatanga ko talaga. Marangal kayong tao, patawarin niyo na ako. Pakiusap, patawarin niyo na ako. Tapos na ang gulo ngayong araw. Pero ang utang mo kay pamilyang Yun, pagbabayarin kita ng maayos dun. Ano na? Nakuha mo na ba? Para sa proyekto sa Haitang, itinaya ko na ang lahat ng ari-arian ko. Pero wala na, tapos na ang lahat. Kung ganoon, wag mo akong sisisihin kung maging malupit ako sa'yo. Kailangan ba talagang gawin ito? Dapat mo muna siguraduhin si Yunji ay hindi malalagay sa panganib. Nay, nandito na kami. Yunji anak, umakyat ka muna sa taas. May pag-uusapan lang kami ni Xiaoyu. Halika rito, Xiaoyu. Siya nga pala Xiaoyu, ituturing na kitang kapamilya. Alam mo, mayroon akong gustong ipakita sa'yo. Sumunod ka sa akin. Sige, magsalita ka na. Ano ba talaga ang pakay mo sa pagpatawag sa akin? Wala namang ibang tao rito. Diretsuhin mo na ako. Nako, ano namang masamang balak ang magagawa ko? Sabi ko naman sa iyo, may kukunin lang tayo, babalik din tayo agad. Hello? Boss, may masamang nangyari. Nawawala si Miss Yun. Magsalita ka? Nasaan si Yunzi? Hindi ko alam totoo, hindi ko talaga alam. Kapag may mangyaring masama kay Yunzi, pagbabayarin kita. Gising na si Uncle Lin at tumawag siya kanina para sabihin si Chairman Yun Bai ay totoong pinagtulungang tapusin ni na Xu Mingren at Yun Feng. Baka dahil sa desperasyon nila ay kinuha nila si Miss Yunzi. Mga hayop, ipag-utos ang paghahanap kay Yun Feng at dalhin siya sa harapan ko. Masusunod po. Kung gusto mong makuha si Yunji ng maayos, ibigay mo sa akin ang mga dokumento tungkol sa Jingzhi. Igapos niyo siya at sumama kayo sa akin para magligtas. Wala na siya. Kakaalis lang niya sa mundong ito.
Yunji, bitawan mo siya. Sa akin mo harapin ang galit mo. Yunzi, pakawalan mo siya. Humarap ka sa akin kung matapang ka. Hindi nga nagkamali ang batang ito sa pagpili sa'yo. Sayang nga lang. Ikaw ba ang nagpaalam kay Shuming? Wala siyang silbi? Bakit ko pa siya hahayaang manatili? Anong gusto mong mangyari? Ibigay mo sa akin ang Jingze. Tapos na ang issue tungkol sa Project Haitang. Bakit hindi mo pa rin ito matantanan? Sino ang nagsabi na ang teknolohiya ng Jingze ay para lang sa Project Haitang? Ito ang pinaghirapan ni Yunbay at ng matandang iyon ng maraming taon. Kailangan ko itong makuha. Huwag ka ng maraming satsat. Ibigay mo na iyan sa akin. Masyado kang mapanganib. Kung gusto mong hindi ko galawin ang babae mo, sumunod ka na lang sa akin. Sugod! Ngayon, maaari mo na ba siyang pakawalan? Ha. Hindi ko ipinangako sa inyo na palalampasin ko siya. Kung hindi dahil sa pesteng ama niya, hindi sana ako iniwan ng pinakamamahal kong babae. Gusto mo pala ang matandang babaeng si Wang Hui? Talagang kakaiba at nakakadiri ang panlasa mo. Manahimik ka! Ang walang hiyang iyon, paano siya maikukumpara sa aking si Shinlan? Wala siyang sinabi kahit sa kalingkingan ni Shinlan. Kung hindi lang na-aksidente si Shinlan habang hinahabol si Yunbay, wala sanang puwang ang babaeng iyon at ang bastardo na ito. Kaya ikaw nga ang nagpaalam kay Uncle Yun? Tama. Hindi lang ako ang tumapos sa matandang iyon, paparusahan ko rin ang walang hiyang batang ito. Mag-ingat ka. Walang hiya ka. At nangahas ka pang traidorin ako. Humanda ka sa akin. 2 beses mo na akong pinakawalan. Kaya tabla na tayo. Yuhu! Kontakin ang doktor. Pumunta sa bilyang pamilyang Yun. Maayos na ang lagay ng binibining ito. Kailangan niya lang magpahinga ng ilang panahon para gumaling. Gising ka na? Dito ka muna magpagaling ng mabuti. Ang binti mo. Maliit na bagay lang ito. Kung hindi ka naniniwala, tignan mo. Kayong dalawa. Nagseselos ka ba? Aksidente lang talaga akong nadulas kanina. Aray! Ang sakit! Ang sakit! Patingin nga ako. Niligaw mo ako. Bitawan niyo ako? Bitawan niyo ako? Bitawan niyo ako! Ikaw na bata ka? Nagawa mo pa akong igapos? Bitawan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Ano ito? Wala kang utang na loob na anak? Pinahayaan mo ang lalaking ito na saktan ako? Wala na ang buhay ko? Eh di sige, mawala ka na lang. Nakikipagtulungan siya kay Yunfeng para makuha ang impormasyon tungkol kay Jingze. Sinadya niyang ilayo ako para kunin ka. Ma, totoo ba ang sinasabi ni Kuya Chen Yu? Gawa-gawa lang niya ang lahat? Paano naman magagawang saktan ka ng mama mo? Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo para mapangalagaan ang seguridad ni Yunzi. Naglagay ako ng hidden camera sa sala. Gusto mo bang makita ito? Anak, mali ang nanay mo. Sabi ng tito mo, ito lang ang paraan para mapalayo sa'yo ang mahirap na lalaking ito. Ma, bakit po ba kayo naging ganyan kalito? Pangako, hindi na po uulit si mama. Ipinapangako ko po na hindi na talaga ako magkakamaling muli. Kuya Chen Yu, patawarin mo na ang mama ko kahit ngayon lang. Sisiguraduhin niyang hindi na ito mauulit. Salamat po. Sandali lang. Bilis, takbo! Alis na! Ayos na ang lahat, huwag ka nang matakot. Hoy, iyong regalong ibinigay ko, nagustuhan mo ba? Huwag kang magpapakita sa akin, kundi pagsisisihan mo ang ginawa mo. May iba pa akong regalo na padating. Balita ko sa Haitang Project nagsimula na ang trabaho. Anong balak mong gawin? Magpahinga ka lang dito sa bahay? Paparatingin ko si Tang Zen para bantayan ka. Pupunta lang ako sa opisina. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo dyan? Hoy, meron palang nangingialam dito? Kung matalino ka, umalis ka sa harap ko. Kung hindi,
paparusahan ko iyang mga binti mo. Bago kayo gumawa ng gulo sa teritoryo ko, isipin niyo muna kung kaya niyo ba ako. Ay, boss, pasensya na po. Nagkamali kami. Mga siraulo po kami. Hindi na po mauulit, boss. Magsalita kayo, sino ang nag-utos sa inyo? Hindi po namin alam. Hindi alam? Huwag po. Teka lang, boss. Oo, naalala ko na. May isang lalaking lumapit sa amin kaninang umaga. Sabi niya, bibigyan daw kami ng pera. Basta manggulo kami rito. Nakita ko malaki siyang mabigay. Kaya pumayag po ako, boss. Sa susunod. Huwag kayong mag-alala, boss. Mula ngayon kami nang bahala sa lugar na ito. Kapag may nanggulo sa inyo, ako ang unang re-responde. Layas. Sige po, boss. Aalis na kami. Bakit mo siya dinala rito? Paano kung magising siya? Haha, gumamit ako ng dobleng dosis. Kahit saktan mo pa siya, ay hindi siya magigising. Dahil bihag natin siya, paniguradong mapipilitan si Yunzi na ibigay ang Jingze. Dahil kung hindi tayo palalampasin ng taong iyon. Anong ginagawa nyo? Hinto. Anong ginawa niyo sa kuya ko? Pakawalan niyo siya. Pumakbang ka pa ng isa at tatapusin ko siya. Tigil. Inumin mo ito? Sabi ko, inumin mo ito. Tumigil kayo. Ngayon, pwede mo na ba siyang pakawalan? Tangjan. Ma, hindi ba't nangako kayo sa akin na hindi nyo na ito uulitin? Yunji, wag mong sisihin si Mama. Sino ba kasing may sabing piliin mo ang lalaking iyan? Kung hindi dahil sa kanya, ang Yun Group ay matagal na sanang sa amin ni Tito. Ibig sabihin ba, totoo ngang may kinalaman kayo sa nangyari kay Papa? Huwag ka nang maraming daldal. Ibigay mo ang dokumento ng Jingze. Kung hindi, ihanda mo na ang sarili mong mawalan. Huwag. Ibibigay ko na. Nandoon sa opisina ang dokumento. Sasama ako sa inyo para kunin iyon. Siguraduhin mo lang na wala kang binabalak na masama. Nagtataka ka ba kung bakit gising na ako, ha? Sa tagal kong nagsanay sa ibang bansa, kung ang maliit na bagay na ito ay hindi ko kayang lampasan. Marahil ay wala na ako rito at hindi nakabalik. Chen Yu, masyado pala kitang minaliit. Tatanggapin ko ang aking pagkatalo. Kahit ano pang gawin mo sa akin. Matapang ka pala talaga. Pero dahil nagawa mong makipagsabuatan sa mga tagalabas at gawan ng masama si Uncle Yun, ang matapos na lang ang buhay mo, napakadali naman iyon para sa iyo. Pahihirapan muna kita ng husto para ipaghiganti si Uncle Yun. Chen Yu, mapaparusahan ka rin balang araw. Yunzi, tulungan mo si Mama. Ayaw ko pang mawala. Kuya Chen Yu, talaga bang si Tito ang may kasalanan kung bakit nawala ang papa ko? Yunzi. Kuya Chen Yu, wala na akong pamilya. Huwag kang mag-alala, narito pa ako para sa iyo. Pangako, huwag mo akong iiwan. Kumusta na ang iyong sugat? Maayos na ako. Aalis din ako mamaya. Tinalikuran mo ang taong iyon, kaya hindi kanya palalampasin? Pero kailangan namin ng tulong mo. Wala akong sasabihin sa inyo. Tutal, siya ang nagpalaki sa akin at hindi ako papayag na dahil sa iyo ay magtataksil ako sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Naiintindihan ko. Dito ka muna magpagaling at magpahinga. Boss, ibig bang sabihin nito ay mapuputol na ang ebidensya? Siya ang utak sa pagpaparusa kay Uncle Yun? Kung wala si Yuhu, hindi mo na ba mahahanap ang taong iyon?
Lahat ba ng itinuro ko sa iyo ay itinapon mo na lang sa basura? Bibigyan kita ng 3 araw. Gusto kong malaman ang balita tungkol sa taong iyon. Opo. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok, sir. Tabi. Pasensya na po, President Yun. Hindi ko po sila napigilan. Bigla-bigla kayong sumusugod dito nang may galit? Anong kailangan nyo? Yun Feng, gamit ang pangalan ni Yun Group, humiram siya sa akin ng 10 milyong dolyar. Panahon na para magbayad siya ng utang. Kung hindi ako nagkakamali, 5 na milyong dolyar ang nakasulat dito, hindi ba? Tama, 5 na milyong dolyar ang utang mo. At kapag dinagdag ang interes, 10 na milyong dolyar na ang lahat. Anong binabalak mo? Huwag mong sabihing, tatakasan mo ang iyong utang? Ahaha, sige. Kung ayaw mo namang magbayad, samahan mo na lang ang mga kapatid ko ng isang gabi. Kapag nag-enjoy ang mga kasama ko at sumaya sila, baka naman ang pera ay hindi mo na kailangang bayaran. Ahahahahaha! Ano? Walang hiya ka. Nakuha mo pa akong saktan? Sirain ang lahat. Aray! Ang sakit. Sobrang sakit. May sisirain pa ba kayo? Hindi na po. Pasensya na. Hindi ko alam kung sino ang kinalaban ko. Nagkamali ako sa'yo. Sana ay mapatawad mo ako. Maawa po kayo sa akin. Paano naman itong utang? Kalimutan nyo na po yan. Parang regalo ko na lang po. Simula ngayon ay burado na ang utang nyo. Paano naman ang pinsala na nagawa nyo sa asawa ko? Huwag ka namang masyadong. Isipin mong mabuti bago ka sumagot, isiping mabuti. Sige na. Huwag kang mahiyang magsalita. Ano ba ang mga gusto nyo? Sabihin mo lang ang kahit na ano. Ganyan dapat? Halika, halika? Isa ka sa mga tao nila. Anong sinasabi mo? Hindi ko po alam. Huwag mo akong hayaang magtanong ng pangalawang beses. Nasaan ang taong iyon? Magsasalita na ako, magsasalita na po. Ang taong tinutukoy mo ay si Boss Liu Bin ng misteryosong organisasyon na Lin Cheng. 10 taon na ang nakakalipas nang itatag niya ang Black Dragon Gang at isinama niya ang karamihan sa mga tauhan sa labas. Pero hindi namin kailanman nakita ang tunay niyang mukha. Ang alam lang namin ay madalas siyang pumupunta sa isang villa sa labas ng bayan. Ibigay mo ang eksaktong address. Ikalat ang balita sa lahat ng tao sa labas. Simula ngayon, kung sino man ang magtangkang muli kay Yun Group ay dapat parusahan. Opo, masusunod po. Alis na, bilisan nyo. Boss, dito na nga yun. Mag-ingat kayo mamaya kapag kumilos na tayo. Kailangang matapos na siya ngayong araw. Opo, sir. Mahal kong Shinlan, ipaghihiganti kita. Ang hamak na buhay na iyon ay hindi sapat. Gagawin kong kabayaran ang buong Yun Group. Ganoon ba? Sayang lang at wala ka ng pagkakataon para dyan. Sa wakas at dumating din kayo. Kanina ko pa kayo inaantay. Tapos na ang oras mo, pero malakas pa rin ang loob mo? Hahaha. Dahil narito na rin lang kayo, paniguradong magbabayad kayo. Mag-ingat kayo. Ito lang ba ang kaya mo? Akala mo ba talaga ay wala na akong alas? Wang Shi, pakawalan mo na ang tao. Dahil lang sa ilang salita, ay tinanggalan mo ako ng kakayahan. Master, nagsisisi ka na ba ngayon? Ang tanging pinagsisihan ko lang ay ang hindi kita naparusahan ng mas maaga, hayop ka. Tingnan natin ngayong araw kung sino ang unang mawawala. Mukhang isa ka ng baliw na aso. Kung hindi ka pa namin tatapusin ngayon, ay parang hindi tama. Opo? Mukhang isa ka ngang baliw na aso. Kung hindi ko siya tatapusin ngayong araw, ay parang may kulang. Opo. Pagbabayarin kita. Hindi naman pala ganong kalakas ang alas mo. Ayos. Napakahusay. Nakakuha pala si Yunbay ng isang tapat na aso. Ayusin mo ang pananalita mo. Bakit? Hindi ba totoo? Aso lang siya na pinalaki ni pamilyang Yun. At ikaw naman, ay mas masahol pa sa isang aso. Tigil. Hinto! Lumabas muna kayo. Halika.
Tapusin na natin ang usapan dito. Tapusin mo na ako. Tapusin mo na ako. Tatapusin kita? Masyado yung madali para sa iyo. Gagamitin kita para parangalan si Uncle Yun. Uncle Yun, naiganti ko na po kayo. Mula ngayon ay babantayan ko na ng mabuti si Yunzi. Hindi ko hahayaang masaktan siya kahit kaunti. Pa, mamahinga na po kayo. Babantayan ko ang Yunshi Group. Yunzi, magpakasal na tayo. Ginoong Chen, Miss Yun, ito po ang inihanda naming menu para sa inyong reception. Maaari po ninyong subukan ang aming food tasting service. Sige, salamat po. Pwede nating kunin ang isang ito pagdating ng araw. Pagkatapos, ano pa ang gusto mo? Ito. Uy, hindi ba si Yunda Campus Bell ito? Bakit? Ikakasal ka na ba? May problema ba doon? Mukhang nakalimutan na ng Yunda Campus Bell natin. Noong kaarawan ko noon, ang lahat ng tao ay pumunta sa celebration ng iyong stage debut. Talagang kinuha mo ang atensyon ng lahat. Habi, balak kong gawin dito ang birthday party ko, kaya wag muna tayong tumanggap ng ibang event dito. Pwede ba? Sige, kahit ano ang gusto mo. Ilang mesa lang naman iyan para sa mga bisita. Mas importante ka kaysa sa kanila. Kung ganoon, hindi na kami mang-iistorbo. Sandali lang. Asawa ko? Nagustuhan ko ang hotel na ito. Bakit hindi na lang natin ito bilhin? Talagang kakaiba ang panlasa ng ating Yunda Campus Bell. Nagustuhan niya ang isang taong ang galing lang magmayabang at gumawa ng kwento. Ha? Sige, tingnan natin. Tingnan lang natin kung paano mo papanindigan ang mga kasinungalingan mo. Huwag mong hayaang madumihan ang mata mo ng mga walang kwentang bagay na yan. Itulo mo na lang ang pagpili ng ulam. Hello? Sige po. Opo. Magandang araw po, President Chen. Pasensya na po sa mga nagawa ko kanina. Simula ngayon ay sa inyo na po ang hotel na ito. Kung may kailangan man po kayo, maaari niyo po akong tawagan kahit kailan. Ako nga po pala si Xiao Luo. Nababaliw ka na ba? Sa kanya talaga. Sa taong mukhang hamak at mahirap na yan. Tumahimik ka, Gaga. Nababaliw ka na ba? Nagawa mo pa akong saktan? Grabe ka. Nawawala ka na sa sarili. Napakasama mo talaga. Groom, tinatanggap mo ba ang babaeng nasa harap mo bilang iyong asawa? Sa hirap man o sa ginhawa? Namamahalin mo habang buhay? Aalagaan mo? At sasamahan hanggang sa pagtanda? Opo. Bride, tinatanggap mo ba ang lalaking nasa harap mo bilang iyong asawa? Sa sakit man o sa kalusugan? Na hinding-hindi iiwan? Hanggang sa huling sandali? Opo. Ipinahahayag ko, sina Chen Yu at Yunzi ay ganap ng mag-asawa. Tumututol ako.